Samantala, kinumpirma ng mga otoridad ang isang kaso ng Mpox sa isang residential condominium sa Mandaluyong City. At kaugnay niyan, makakausap po natin ngayon si Dr. May Villariña, ang Head of Mandaluyong City Epidemiology and Surveillance Unit. Magandang gabi po sa inyo, ma'am. Good evening po, ma'am. Opo, okay, para lang po malinaw, ano po ba yung Mpox? So, ang Mpox po ay isang viral illness na ano po siya, parang kamag-anak ng smallpox na nakakahawa po siya by pwede po siyang skin-to-skin contact or most commonly, intimate close contact. And minsan po, pwede rin po siyang through respiratory droplets kapag po ang taong may sakit ng Mpox is meron rin siyang respiratory symptoms like may ubo po siya or may sipon. Ayun, okay. So parang yung laway po, pwede rin po yun kapag tumalsik Apo. sa'yo. Oo. I see. Yes po, apo. Anong pagkakaiba sa smallpox, ma'am? Yung smallpox po kasi hindi ba may bakuna dyan? At kapag Apo. ikaw ay nagkaroon na ng smallpox, maaring hindi na ito bumalik. Itong Mpox, Tama po, ma'am. yes ma'am. Ano po yung Mpox? How is it different from smallpox? Ang Mpox po kasi wala tayong vaccine pa na available and ano rin po ito since viral illness, ano po siya, self-limiting. So, ang binibigay lang po natin na treatment sa patient is yung mga symptoms niya. Kung meron po siyang fever, so bibigyan po siya ng paracetamol. Pag may pain reliever, so ganun po. Ano po ang itsura nitong Mpox kapag, it has ravaged the body? Ano po ang itsura niya? Kung imagine niyo po is para siyang bulutong na Maraming lesion siya kung hindi maaagapan. Pero depende po yun kasi kung doon rin po sa resistensya ng pasyente. Kung mababa po yung resistensya niya or immunocompromised siya, minsan mas marami po yung lesions na lumalabas sa kanya. So kung wala po itong bakuna, paano po ito? You just have to wait it out at kailangan po ma-manage ang mga sintomas? Opo, yun lang po. Kung meron siyang mga flu-like symptoms like may fever, bibigyan lang po siya ng para sa fever. Pero po yung kanyang mga lesions, Ayun, kasi minsan po masakit siya. So, masakit or makate. So, bibigyan lang rin po siya pain reliever and for the itchiness. Pero, po siya, mawawala naman po siya. So, ang incubation period po natin is 21 days. So, within that 21 days, unti-unti naman po siyang natutuyo and mag-heal. So 21 days kang hindi pwede pumasok sa school or magtrabaho? Opo. Ayun. Pero, if more than 21 days, after 21 days of monitoring, meron pa rin po siyang symptoms, i-extend pa rin po natin yung kanyang isolation and monitoring. Ayun pala. Okay. Saan po na-discover itong kaso ng Mpox? Kumusta na po yung kalagayan ng pasyente? Currently, as of today, wala na po siyang mga symptoms like fever kasi last week meron po siyang fever, nag-shield siya, and masakit yung kanyang kasukasuan. Pero for as of today po, wala na po yung mga yon. Meron na lang siyang lesions, pero unti-unti na rin po siya natutuyo. Isa lang po ba ito? Ilan na po sa buong Pilipinas ang na-monitor? For this year, wala po akong data ng for this year. Pero for the city po, second case po namin siya for this year. Yung Ayun. confirmed case po. So, dapat po ba tayong mabahala? Meron po bang dahilan? For the city, since controlled po siya at identified po namin siya early, na-isolate po namin siya kaagad and the monitor. So, yung mga contacts po niya, ayun, continuously pa rin po namin siya kinocontact trace. Pero as for the moment, for this specific patient po, wala pong poproblemahin kasi coordinated po ang LGU sa DOH and sa condominium admins niya. Saan po ba galing ito, ma'am? Meron po bang bansa na pinanggalingan? Kasi iisa lang po sa Wala. buong Pilipinas, ano? Opo, wala po siyang travel history. Wala siyang travel history but ayun nga po, upon history taking sa kanya since
ang ating mode of transmission is yung close intimate contact, most probably nakuha po niya dun sa, kung meron po siya mga casual sexual partners po eh. I see. Maraming salamat po sa inyong panahon at sa inyong paliwanag, Doktora May Villariña, Head of Mandaluyong City Epidemiology and Surveillance Unit. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.